Kabisote, kabisote, kabisote. Paano natin pasasarapin ang isang basic na luto sa manok? Abangan ninyo yan mga kabisote. Unang-una natin gagawin, ito isang ulo ng bawang. Mas marami, mas masarap. Pero isang ulo muna yung gagamitin natin for now. So i-crush mo lang yan sa isa. Ito kabisote, yung isang diskarte na ginagawa ko pala sa manok para at least makabawas siya ng lansa. Ito, yung mga part na yan, nakikita nyo yan, tinatanggal ko yan. Ayan. So pag kami na makita kayong ganyan, tanggalin nyo na siya mga kabisote. Ayan. Tanggalin nyo yung part na yan. Yan ang isa sa mga nagpapalangsa sa manok. Tandaan niyo yan kabisote ha. Sana nakatulong sa inyo. Okay mga kabisote. So, lagyan natin ngayon yung chicken natin. Tapos lagyan natin ang half cup ng suka at 1 cup ng soy sauce. Ayan. Whoop. Siguro mga 3/4 cup lang. Yan. Tapos lagay na natin yung crushed garlic. Yan. And then huwag natin kalimutan syempre yung paminta. Yan. Lalagay din tayo ng isang basong tubig. At isang sachet ng oyster sauce. Ayan. Ayan, tapos pakuluan natin for 20 minutes. So ayan kabisote. After natin mapakuluan, ayan, set aside lang natin siya. Tapos sa same pan, magigisa tayo dito ng bawang. Kasama yung balat talaga mga kabisote. So yung diskarte ko dito sa paggisa ng bawang, nasa medium fire lang siya para hindi siya agad masunog. Kasi ang gusto natin dito, mag-infuse yung lasa ng bawang doon sa oil natin. Kaya parang dahan-dahan siya hanggang sa nire-release niya yung flavors ng bawang at makakarga na siya doon sa may oil natin. Kasi kung naka-high fire tayo dito, sunog na yung bawang natin for sure. Napakabango ng amoy mga kabisote. So ayan, nagba-brown na siya. Maglagay na tayo ngayon ng kamatis. Mga kabisote, basic na chicken adobo itong niluluto natin. Pero tataka kayo, merong kamatis. Ang sarap nito mga kabisote. Itong luto na to, natutunan ko to sa biyanan ko. Ito yung luto sa kanila ng adobo. Kaya gustong gusto ni Mrs. talaga to. Adobo sila na may kamatis. Maganda dito kabisote. Yung sauce niya mamaya, yun yung magbibigay ng texture. Itong kamatis na to. Yun ang magbibigay ng texture doon sa sauce ng adobo natin. Ayan, pag parang paste na siya, ilagay na natin ngayon yung chicken. Tapos, imekos-mekos mo, maigi. Sangkutsahin mong maigi mga kabisote. Subukan ninyo mga kabisote yung ganitong procedure na pagluto ng adobo. Tatandaan ko noon, nung first time ako magluto nito doon sa tropa kasi may boodle fight kami after ng basketball game namin. So, may nagsabi, ha? Ano? Adobo? May kamatis? Sigurado ka? Yun yung sabi nila. Ngayon, nung naluto na, nagkain na kami, sabi nila, ayos ha, pwede pala yun ha, masarap ha. Yun yung naging impression nila after nilang matikman yung ganitong klase na luto ng adobo. Pinakamasarap na part dito yung leg and thigh.
Pero since nag-oomad kasi tayo, nagmix ako ng pinakamarami yung breast part. Tapos meron din ako ditong dalawang leg quarters para naman dun sa mga anak ko. Kaya para sa mga kagaya ko na nag-oomad, mas importante sa akin yung breast part, white meat. So pinakamasarap talaga dito yung leg quarter part na yung sa thigh and legs. Iba yung flavor kasi nun. So ayan, kung naririnig na ninyo na nagsisisel na siya, meaning yung water content nung chicken and nung ginisa natin, yung kamatis, nag-evaporate na. So parang napiprito na siya sa sarili niyang mantika. Pagka ganyan na yung situation, pwede mo na siyang lagyan ng pinagpakuluan. Yan. Pero hindi lahat mga kabisote ha. Unti-unti natin siyang ilalagay. So ang aim natin ngayon dito, hanggang sa mag-evaporate ulit itong sabaw, kalasin lang natin yung mga dito, yung mga browning na yan. Ito sa gilid ng kawali natin, yan yung magbibigay kasi ng additional flavor dito sa adobo natin. Napakasarap niyan kabisote. Ayan, kapag tipong parang natutuyuan na ulit siya, lagyan na ulit natin itong pinagpakuluan natin. Same process, ganun ulit. Medyo patutuyuin lang natin siya ng konti para ma-absorb nung chicken natin yung flavors. On this pan naman, nag-isa lang ako dito ng bawang, cauliflower, then pechay. Tapos salt and pepper, nilagyan ko ng konting sesame oil para ito yung magiging side dish natin, partner natin dito sa adobo natin mga kabisote. Balik tayo dito sa adobo natin. Kapag parang matutuyo na ulit siya, ito na yung pampinale. Lagay na natin yung the rest, yung pinagpakuluan natin. Tapos i-simmer mo na lang yan mga around 5 minutes. Para sa akin mga kabisote, ang gusto ko dito yung medyo matuyo-tuyo yung sarsa niya. Pero syempre, dahil paborito ng mga anak ko to, gusto nila yung may sarsa talaga. Dahil para mailalagay nila dun sa kanin nila. Kasi yung sarsa pa lang, ulam na mga kabisote. Talaga mga kabisote, mas priority natin yung gusto nila. Gusto ng anak ko, gusto ni Mrs. Kaya yun ang laging masusunod. So hindi ko na patatagalin pa. Ayan na yung simpleng chicken adobo natin mga kabisote. Kung duda ka sa lasa, try mo na tong proseso ng pagluto ni kabisote. Balitaan mo na lang ako sa comment section. Oh, ano pang hinihintay mo kabisote? Tara, kakain na!